Kapanalig, welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan, at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo pong hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Magandang hapon, Doc. Magandang hapon po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. And ang ating pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa sodium. Ang sodium ho, katulad ng potassium, ay isang mineral at electrolyte ho siya pag nasa solution. At yan ho ay kailangan natin to maintain our fluid balance, nerve function, and muscle contraction tulad ho ng potassium. And it is primarily found in table salt, yung asin po natin as sodium chloride. And syempre ho, necessary yan for our good health. Excessive intake hindi po pwede. Kasi pagka-excessive ho ang sodium natin, it can lead to hypertension and also cirrhosis of the liver. At marami pa hong iba. Nagre-regulate to ito ng amount ng water in and around the cells. Nag-a-assist din ho ito sa transmission ng nerve impulses, which is crucial for muscle and brain function. And ini-enable ho niya ang ating muscle to contract by helping the transmission of electrical signals. Dietary source kung saan ho natin makukuha ang sodium, of course sabi nga natin sa table salt, sa asin, at sa mga processed food po. Akala nyo ang mga processed food, delata ay hindi ho maalat. Napakataas ho ng sodium ng mga yan. Yung mga delatang soup, mga frozen dinner, snacks, processed foods, meat tulad ho ng bacon and sausage, condiments tulad ho ng soy sauce, and also patis. And pagka-excess ho ang intake, sabi nga ho natin hypertension, bukod doon sakit sa puso, stroke, and even kidney damage. Pagkakulang naman ho sa sodium, ang tawag ho doon hyponatremia. Pag sobra ho ang level ng sodium sa katawan, we call it hypernatremia. At low sodium content sa katawan is hyponatremia. Pag kulang ho ang intake ng sodium, siyempre magkakaroon ng sodium deficiency. Although rare naman ho, but it can lead to symptoms tulad ng dizziness, mahihilo ho, fatigue, para hong mahina. Pwede rin hong naduduwal, nausea, and muscle cramps also. At ang sodium po is predominantly found sa mga body fluids natin tulad ng blood plasma. And siya ho ay isang extracellular fluid. So palabas ho sa cell. At ganito ho yun. Ang sodium nasa labas ng cells at ang potassium ho ang nasa loob ng cells. At it works closely with other electrolytes tulad ho ng potassium, chloride, calcium, magnesium para mag-maintain ho ng homeostasis inside the body. Ang sodium ho, palagi ho yung nag-a-attract ng water. So, an increase in sodium level in the blood, magkakos ho yan sa tao para mag-retain tayo ng water. Nai-influence ho ang blood volume and pressure. Now, basta ho ang sodium, directly related ho yan sa ating blood pressure. Nakakataas ho yan ng blood pressure. Kasi nga ho, nakaka-imbibe yan ng excess. O hindi naman ho excess, it can imbibe water. So, causing, kaya ho, or risk factor siya sa pagkakaroon ng high blood pressure. And ang kidney naman ho, nagre-regulate ng sodium by excreting
yung excess amount ho ng sodium sa ating urine. At it is very essential for communication between neurons and in between neurons and muscles. So kailangan ho ang sodium para sa communication ng ating neurons, brain cells, and muscle. At sa muscle contraction naman ho, it allows electrical impulses na mag-flow ho across the muscle cell. At yung proper balance ng sodium and potassium, yun po ang nag-e-enable sa muscle para mag-contract and mag-relax. And ang sodium po is naturally found in some foods. Pero ang majority ho ng dietary sodium ay galing ho sa process. Ayan, narinig niyo ho process. So, ibig sabihin, mataas ho ang asin ng mga processed foods and prepared foods. Ito ho ay added para ho sa flavor and para rin ho ma-preserve. Ang mga natural sources food ay galing sa meats, seafoods, dairy products, and vegetable. Lahat ho yan ay merong small amount of sodium. Yung mga added sodium, nakukuha ho natin yan sa, sabi nga natin, processed meat, tulad ng bacon, sausage, hot dogs. Yung mga canned goods, soup, vegetable beans, yung corned beef, at marami pa hong ibang dilata, basta ho dilata, mataas yan sa asin. Snack foods, ayan, yung mga chichirya po, crackers, and salted nuts. Ang fast food naman ho, at yung mga ready-to-eat, di ba may mga ready-to-eat na noodles, at kung ano-ano pa, yung mga condiments ho natin, tulad ng, pati ho ketchup, kasama dyan, pickles, soy sauce. Kasi sabi nga ho, minsan ang gamit na ho dyan is preservative, para hindi masira agad kung ano man yung product. So, yung maka 1.5 ho kayo, milligrams a day, tama na ho yun. And 2,000 milligrams of sodium is equivalent to 1 teaspoon ng table salt. So, gaano karami ang isang teaspoon? Isang kutsarita ho. Yan ho ang example ng 2,300 milligrams. Marami na ho yun. Biruin nyo, isang kutsarita. And sa children, ang recommended sodium intake is adjusted depende ho base sa edad at body size, but should generally be lower than adult level. And ang effect po sa ating health, syempre ho, ito nga yung sabi natin kanina, pag excess ho ang sodium, we call it hypernatremia. Pagka ho masyadong maalat ang timpla ninyo, magre-retain ho kayo ng water, syempre ho mag-i-increase ang volume ninyo sa blood, and syempre ho, domino effect, tataas ang BP ninyo. And over time, pwede ho itong mag-lead sa chronic high blood pressure, which is major risk po yan for sakit sa puso, stroke, and kidney disease. And ang kidney damage ho, ang kidney kasi ho, nag-filter ng excess sodium from the blood. But of course, over time, yung sodium intake, syempre ho, additional burden ho yan sa kidney, lalo na kung palagi hong excessive, leading to impaired function and kidney disease. Para hong sa ating heart, so para hong pag ang heartbeat ninyo o heart rate ninyo ay mabilis, that is an extra workload for your heart. Kaya later on ho, yung heart lalaki, magka-cardiomegaly kayo, and later ho, magka-heart failure, masisira ang puso. So ganun din ho sa kidney, basta tandaan nyo anything that is excessive sa kahit na anong organ. Of course, it will lead to failure to that organ. So pag sobra ho kayo sa sodium, kidney nga ho nag-filter ng ating excess sodium. So kung ayaw ho mag-osteoporosis, kailangan ho normal ang level ng potassium and sodium. Kasi tandaan nyo, ang excessive sodium, it will lead to osteoporosis. While yung potassium naman ho, nakakababa ng BP and nakaka-preserve ng ating calcium sa bones. Importante ho yan. And pag kulang naman ho sa sodium, we call it hyponatremia. Tulad ho ng mga certain medical condition, siyempre yung nausea, vomiting, maglilid ho yan sa kakulangan sa sodium, lalo na ho sa elderly. Yung ilang beses lang ho ng pagsusuka at diarrhea.
ma-electrolyte imbalance na ho niya ng mga elderly. Headache, mag-headache ho kayo pag kulang sa sodium. Fatigue, pag kulang ho kayo sa asin, pwede ho kayo maka-feel ng weakness. Confusion and disorientation. So pwede ho kayong mawala sa orientation, hindi niyo ho alam kung anong date, anong araw, and confusion ho, nalilito kayo. And it can also cause seizure, convulsion ho, sa severe cases ng hyponatremia. Particularly dangerous ho ito sa mga athletes or sa mga individuals na may high fluid loss at yung mga hindi ho nagre-replenish ng kaniyang sodium level. Kasi nga ho, paano magre-replenish? Hindi naman ho alam ng ordinary person na siya ay kulang sa sodium. So tandaan niyo ho yung mga symptoms na yan para ma-assess ninyo ang inyong sarili kung kulang kayo sa sodium. And ano ho yung mga factors na nakaka-affect sa ating sodium sensitivity? Yung ibang tao ho, mas more sensitive sa sodium than others. Meaning, yung katawan ho nila are much prone sa pagre-retain ng sodium na nagtataas ho ng kanilang BP. Ang nakaka-influence ho ng sodium sensitivity includes yung age. So, tumatanda ho, mas tumataas ang sodium natin. And kasi ho, by that time, nagde-decline ho ang kidney function. So therefore, tumataas ho as nag-iedad tayo. Sa genes, some people are genetically predisposed to be more sensitive to sodium, making them more likely to develop hypertension. Sa ibang medical conditions tulad ho ng CKD, yung mga may problema sa puso and diabetes can affect how the body processes sodium. Tandaan niyo ho, ang mga process sadya hong dinadamihan ng sodium for preservative purpose. So mag-check ho kayo ng food label. Pag nakalagay ho ang low sodium, it contains 140 milligrams of sodium or less per serving. Tandaan niyo, pag low sodium ang nakalagay, 140 milligrams or less per serving. Yung luto ho sa bahay, syempre ho, makokontrol ninyo how much salt is added. At wag ho kayong gumamit ng asin para pampalasa sa pagkain. Herbs po ang gamitin ninyo and spices. So, kaya ho, importante to. Kaya sinasabi ko sa inyo na ang sodium and potassium, yan ho ang kasama lagi or opposite ang function. And pagka ho high ang sodium, low ang potassium, mali po yun. Di ba? Yung mga modern diets ho natin ngayon, which is processed foods. Low ho ang potassium yan, and processed foods at ang fruits and vegetable, low in potassium, no? Kaya ho, makaka-exacerbate ho ito ng health risk. Kasi nga ho, ang dapat mababa ang sodium, mataas ang potassium. Baliktad ho. Pagka puro kayo processed food, mataas ang sodium ninyo at mababa ang potassium ninyo. And it is very rare na nagpapatest ho ng sodium ang tao. Basically, ang tinetest lang ho natin sa ganyan yung elderly na nagsuka, nagdiarrhea. But kung wala hong ganun, hindi naman ho tayo natural na nagpapa-check ng ating electrolytes. Kaya mas maganda ho, binuboost natin ang potassium intake. Nakukuha ho yan sa banana. Ayan, napakaganda ho ng banana kasi nga ho, very high ang potassium content sa oranges, leafy greens, and potatoes. Kaya ho yung apat na yan, banana, oranges, green leafy, and potatoes, bawal ho yan sa may CKD or tumataas ang creatinine or sira ho ang inyong kidney. Kasi ho, sa may CKD, binabawal ho ang pagkain mataas sa potassium and phosphorus, which is meron ho ang apat na yun na binanggit natin, ang banana, oranges, green leafy vegetable, and potatoes, yan ho ay napakataas ng potassium. Pagka ho sira na ang kidney, di ho ba siyang nagre-regulate ng ating electrolyte? Nagre-retain ho ng potassium and phosphorus ang pasyente. Kaya ho minamanas. At ang sodium ho and calcium, ang relasyon naman ho niyan, pagka ho excess ang sodium ninyo, mag-i-increase din ho ang excretion ng calcium ninyo sa urine. So, opposite po yan. Ang mas kailangan ho natin yung calcium Kaya lang ho, pag mataas ang sodium ninyo, mas ma-expel out ho ninyo ang calcium. So, mag-osteoporosis ho kayo. Kasi, yung calcium loss ho ninyo, mawi-weaken ho yung mga bones.
So opposite ho sila. Kapag ka ho gusto nyo na ang calcium ma-retain sa inyong katawan, dapat ho babaan ninyo ang sodium intake ninyo. O syempre ho, pag osteoporotic kayo, prone na ho kayo niyan sa fracture. And yung pagre-reduce ho ng sodium intake, makatutulong ho sa atin yan pang protect ng bone health. And especially in postmenopausal women, which is higher risk for osteoporosis. And kaya ho, back to basic tayo. So para ho walang mga excess or kakulangan sa sodium and other electrolytes, kailangan ho yung basic organ natin ay malinis at healthy. So kailangan pa rin ho natin ang healthy liver, colon, kidneys. At sa detox program ho natin, nililinis ho yan ng ating detox. Malilinis ho ang colon ninyo. So yung mga mucoid plaque ho dyan na nasa gilid ng ating colon, sasama ho yan sa fecal matter ninyo. And yung liver and kidney, nalilinis ho yan. And very important ho ang liver and kidney kasi yan ho ang dalawang filtering machine natin sa katawan. Liver sa solid and kidney sa liquid. Pero ho, mauuna kasi hong mag-filter. Mauunang daanan ng kahit na ano ang liver bago ho ang kidney. And ang root cause ng halos lahat ng sakit is what? Liver. Pag nagsimula na kayong mag-fatty liver, kailangan ho ma-reverse back into a normal liver. And i-prevent na ho na mauwi sa hepatitis, pamamaga, cirrhosis, pagfibrosis or pagpepeklat at liver failure. Sira na ho ang buong liver. So, kaya lang ho, wala hong detox at cleansing sa ospital. So, yan ho ang missing link. Tandaan niyo ho, hindi kayo makaka-reverse ng fatty liver into a normal liver without detoxification and blood cleansing. Kasi ho, hindi lang ho na penetrate ng ultrasound ang ating liver. Pero ang katotohanan ho yan, puno na ho yan ng stones. At itong same stone na to, ito rin ho yung nalalaglag sa ating abdo na nakikita ho sa ultrasound. So, paano ho ninyong marireverse ang fatty liver? Wala hong space to put on yung mga vitamins, minerals ninyo sa liver. Kailangan ho mabawasan yon or matanggal para ho there is a space to put on your liver supplement. At doon po mag-cell regenerate ho ang liver into a healthy liver cell. And tandaan nyo, ang liver ho, isa sa organ na kaya niyang mag-cell repair. Siya ho ang punot dulo ng lahat ng source ng sakit. Kaya ho, ginawa ng Diyos yan na meron siyang capacity to do cell repair para ho, kasi yan nga ho ang pinag-uugatan ng lahat halos ng sakit tulad ng high blood, yung mataas na cholesterol, diabetes, mataas na triglyceride, uric acid. So lahat po yan i-metabolize sa liver. Na kung ang liver nyo ho ay hindi na masyadong healthy, pag fatty liver ho, ibig sabihin balot ng fats and puno ho ng stones ang loob ng inyong liver. Yan ho ang hindi alam ng common. Akala ho nila pagka fatty liver, fats lang. But hindi ho nila alam na puno ho ng stones ang may fatty liver. Kasi nga ho, hindi ho yan nakikita sa ultrasound. And even CT scan, hindi rin ho nakikita na puno ng bato. So, kailangan ho yan, ideally, every 3 months, nalilinis ho ang ating liver, which is nagagawa ho yan ng ating detox. And yung blood cleansing, yung atin hong mga ugat, nalilinis ho, nawawash out, nahahydrate ang mga blood vessel natin, nawawash out ho ang toxin, natatanggal ho ang mga mikrobyo at chemicals. So, leading to good circulation. So, yan hong dalawang yan, yung mga basic organs plus the blood flow or circulation. Yan ho ay napaka-importante and basic. So, if you are doing regularly detoxification, ideally every 3 months, and blood cleansing, pwede ho yan kahit every day, once a week, once a month. So hanggang sa, ayun ho, wala hong overdose yan. The more you do it, the more healthy you are. IB mga numero. Para po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Dok, tanong ni 5454. Ano po yung parang tinutusok ang chest sa left side? Okay, so it is something that you need to address. Kasi ho, pag tinutusok-tusok, hindi ho yan sa puso. It can be just costochondritis, so inflammation ng bones and ribs. But it may also be
galing ho sa pulmonary embolism. Ganyan din po ang pain niyan. So, para hong tinutusok, sharp pain. So, syempre ho, medical emergency ang pulmonary embolism. So, kung kayo ho ay nakainom na ng isang pain reliever na NSAID tulad ho ng ibuprofen, mefenamic, at hindi ho naalis, napakatatapang na hong pain reliever niyan, go directly to the doctor or to the emergency room. Wala tayong oras, so mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, corner Kalayaan Avenue, Makati City. So ang atin pong landmark is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. IB ang mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment.